programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ano kaya ngayon ang mangyayari? Ngayong booking na ang lahat ng sikretong tinatago ni Attorney Alon. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Sa harap ng simbahan, isang makulay na kasaysayan ang nakatadhana upang maganap. Si Eira at ang misteryosong abogado na si Attorney Renan Alon ay nandoon nag-aabang ng kasal nila. Ang lugar na puno ng kasiyahan ay unti-unting nababalutan ng mga tensyon dahil ang bawat isa sa kanila ay may tinatagong lihim na matinding makakaapekto sa kanilang kinabukasan. Nais ni Eira na maging masaya, ngunit sa kabila ng mga ngiti at pagninilay-nilay, hindi niya maipaliwanag ang kaba na dumadapo sa kanyang puso. Hindi siya mapakali habang papalapit sa mismong altar. Napapansin iyon ni Attorney Renan, kaya pinisil niya ang kamay ni Eira. Isang senyales na kontrol at pagiging matatag sa kabila ng mga hindi pagkakasunduan. Hinahanap o inaantay ni Eira ang kapatid niyang si Lilet. Sa likod ng kanyang ngiti, ang lihim ni Attorney Renan ay isang plano ng matinding paghihiganti. Si Eira ay naging bahagi lamang ng isang masalimuot na laro ng kapangyarihan at sa araw ng kanilang kasal, ang huling hakbang sa kanyang plano ay isa sa katuparan. Hindi lang basta kasal ang hinahanap ni Renan. Gusto niyang kontrolin si Eira. Gamitin siya upang maghiganti kay Attorney Meredith, isang tao na matagal nang pumatay sa kanyang mga pangarap. Hindi na balakid ang pagkamatay ni Attorney Meredith dahil sa mata ni Renan, isang bagong laro ang mag-uumpisa. Sa mga oras ng kasal, ang mga mata ng mga tao ay nakatutok sa altar. Ang mga kaibigan ni Eira, tulad ni Trixie o tulad nitong mga bisita, ay nagulat sa biglaang pagbuo ng mga pangyayari. Wala silang ideya na si Eira ay magpapakasal sa isang lalaking may malalim na lihim, at ang mga kasamahan ni Eira, pati na ang kanyang kapatid na si Lilet, ay hindi kayang tanggapin ito. Si Lilet na matagal nang nagdududa sa tunay na pagkatao ni Renan, ay nagdesisyong ipahayag ang lahat ng mga natuklasan nila. Isang mensahe ang dumating mula kay Eira. Nagpaalam na siya kay Lilet at ipinagpatuloy na ang kasal. Sa kabila ng lahat ng pagtutol nitong si Lilet, kaya't hindi maiwasang magtaka si Lilet kung ano ang mga plano ni Attorney Renan. Habang si Eira ay masayang naglalakad patungo sa altar, hindi niya alam na ang kanyang kapatid na si Lilet at si Kurt ay nagmamadali na upang pigilan ang kasal nila. Nag-abiso na sila sa mga pulis na kailangan ng investigasyon dahil sa mga lihim na kanilang natuklasan. Sa gitna ng kasiyahan at tensyon, sa kalagitnaan ng seremonya ng kasal, pumasok si Lilet at Kurt sa simbahan sa harap ng maraming tao. Sumigaw si Lilet nang itigil ang kasal. Naguluhan ang mga bisita at si Eira ay naguguluhan din. Hindi niya alam kung bakit tumututol muli si Lilet. Ngunit hindi na nag-atubili si Lilet at ipinasya niyang isiwalat ang lahat ng natuklasan nila. Si Attorney Renan at si Renren Feliciano ay iisa, at ito ang malaking revelasyon na bumangon sa harap ng altar. Si Renan ay anak ni Erlinda Feliciano at may malupit na galit kay Mang Kanor at kay nanay. Ang mga salitang binitawan ni Lilet
ay nagbigay ng isang matinding shock o matinding pagkagulat sa mga taong naroon, lalong-lalo na nga kay Eira. Lahat ng tanong at duda na hindi niya kayang sagutin ay umabot sa kanyang puso at hindi niya alam kung maniniwala ba siya sa sinasabi ng kanyang kapatid na si Lilet. Samantala, habang ang mga bisita sa simbahan ay naguguluhan, isang tao ang nag-live ng buong kaganapan. Lahat ng revelasyon ni Lilet ay napapanood ng marami. At ang mga kaibigan at kasamahan ni Eira ay nagsimulang magduda sa tunay na motibo ni Atty. Renan. Ang mga kasamahan ni Calorena, pati na rin ni Constantino, pati na rin si Trixie at Patricia, ay nagsimulang mag-isip. Baka nga si Renan ay may kagagawan ng mga kamatayan na bumasag sa buhay ni Eira at ng kanyang pamilya. Maging ang mga kasamahan nitong si Lilet tulad ni Tinang Ses ay nagsimulang magduda sa mga pangyayari. Ang tanong nga ngayon, makakaligtas pa ba si Atty. Renan sa mga aligasyon at pag-aakusa laban sa kanya? O tuluyan na bang mabubunyag ang mga lihim ng isang taong naglaro sa apoy ng paghihiganti? Habang ang tensyon sa simbahan ay umaabot sa kanyang pinakamataas na antas. Isang bagay lang nga ang sigurado, hindi na muling magiging magaan ang buhay nitong si Eira at hindi pa nga tapos ang laban. Isang bagong kabanata ang magbubukas at wala na siyang magagawa kundi harapin ang mga kasinungalingang matagal nang nagtakip sa katotohanan. Kaya naman itong si Eira ay hindi makapaniwala sa lahat ng revelasyon na sinabi sa kanila ni Lilet. Gulong-gulo ang utak nitong si Eira. Halos mabaliw siya sa mga nalaman niyang pagkatao ni Atty. Renan Alon. Samantalang si Atty. Renan naman ay hindi rin makapaniwala kung paano nalaman ni Lilet ang lahat ng sikreto ng pagkatao niya. Dito nga ay dumating si Trixie kasama ang kanyang ina na si Patricia. Kinabahan ng husto itong si Patricia dahil siguradong ibubuking siya ni Atty. Renan kung sakaling magkahulihan na sila. Kaya naman itong si Patricia ay kokontrolin na ang lahat-lahat. Tutulungan ni Patricia si Atty. Renan upang malusutan ang lahat ng mga pulis, pati na rin nga itong si Lilet at si Kurt. Tutulungan ni Patricia na makatakas sa mga pulis at malusutan ang lahat ng mga pinagbibibintang sa kanya dahil panigurado na maging siya ay makukulong kung sakaling makulong si Atty. Renan. Ito na nga ba ang katapusan ng kasamaan ni Patricia at Atty. Renan? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.